Ang topic po natin for this morning ay contentment, the learned virtue. Yan. Contentment, the learned virtue. Meron po tayong good news, mga kapatid. Yung po palang contentment na pag-aaralan. So hindi po siya parang instantly ay na-experience natin. Hindi siya parang gift na nahandyan po kaagad. Yung contentment, yung pagiging panatag, pagiging kontento, ito po ay natututunan. So tingnan po natin yung mga verses na magtuturo po sa atin kung paano po siya gawin. Philippians 4:11. Philippians 4:11, sabi po dito, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Ulitin ko po mga kapatid, maiksi lang naman po yung verse. Sabi, I am not saying this because I am in need, for I have learned, sabihin nga po natin, for I have learned to be content whatever the circumstances. Sa Tagalog po, mabuting balita, Tagalog version po ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinagkahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Ang pinaka-background po nito, si Paul po ang nagsasalita, si Apostle Paul. Ang pinaka-background, si Paul po ay nakakulong sa Roman jail. So, habang siya po ay nakakulong, wala pong provision, yung jail of course, wala pong mga ibinibigay po sa kanya. Salamat na lamang po na meron po mga churches na napaglingkuran siya dati na tumutulong po sa kanya. And one of those churches ay ito pong mga taga-Pilipos. At ito pong verse na to was a thank you letter, no? It was a thank you note para po doon sa mga kapatiran kasi sa pamamagitan po ni Epaphroditus, nagpadala po sila ng monetary help. Nagpadala po ng tulong po sila kay Apostle Paul. Imagine, ang layo-layo, no? Yung pong lugar po nila, yung pong Philippi hanggang sa Roma, 1,100 miles. And yet, napadalan po nila ng tulong si Paul dahil alam po ninyo, mahirap pong makalimutan yung hardship at yung hard work ni Paul para po sila ay mag-mature sa Panginoon. At ito nga po, sinasabi po natin, was a thank you letter. Ine-express ni Paul yung kanya pong gratitude. In verses 10 to 20, punong-puno po iyan ng kagalakan kay Paul na naaalala po niya yung kagandahang loob ng mga kapatid. Yan. Nagpapasalamat po siya ng lubos. Imagine po ninyo si Paul na handon po siya sa kulungan pero yung kanya pong puso punong-puno pa rin ng galak, punong-puno pa rin ng peace at nahandon po yung contentment kahit po sabi po natin na minsan nakakalimutan din naman po talaga hindi po regular yung tulong na galing po sa iglesia. Sa kasalukuyan po mga kapatid, we are exposed in a culture na sabihin po natin we want more. Gusto po natin maraming bagay at na-train po tayo to be thirsty for more. Amen po ba mga kapatid? Ganun po talaga no? Pero sabihin po natin, merong mga exemption din, pero ang pangkaraniwan, wala po talagang satisfaction. Gusto po natin laging meron. O kung meron na, parang gusto natin may madagdag pa. Tama po ba yun? Halimbawa, meron ka ng mga bagay na ang feeling mo naman, this is enough. Or maaari, pwede nating sabihin, perhaps it is more than enough. Sapat at baka medyo sobra pa ng konti sa pangailangan natin. Pero naghahanap pa rin po talaga tayo. Yung iba parang simpleng buhay lang may simplicity of life, sabi nila okay na. Pero ang marami po sa atin talaga, we want more. Halimbawa po, nasa gateway po kayo, tapos nakaupo kayo sa fast food, tapos may load naman yung cellphone po ninyo, Facebook lang kayo, pa TikTok. Tapos meron pa po kayong milk tea. Pwede nating sabihin, enough. Pwede po ba nating sabihin, enough? Ayan. Okay na rin para mag-enjoy, di ba? Pero halimbawa,
bago ka umuwi, medyo umikot-ikot ka, napadaan ka ng H&M, napadaan ka ng Uniqlo. Parang kabisado ko yung mga lugar dyan eh, no? Baka, grabe, kung talagang medyo sabihin natin na blessed ka, baka napadaan ka ng Lacoste. Pag uwi mo, hindi lang basta umupo-upo ka dyan na nag-milk tea ka at papasyal-pasyal. Pag uwi mo, hindi mo naman plano, pero meron ka pang binili na 2 t-shirt, bumili ka pa ng pants, yan po, more than enough na po yan mga kapatid. Yung nakakabili pa po tayo ng parang hindi nga po natin pinlano pero nahandyan pa rin yan. So more than enough yan. Pero yung iba kahit more than enough na, yan, meron pa rin pong feeling na gusto pa rin po natin ng iba. Yung iba siguro iba-iba din po ang motivation. Bakit ganon? Baka possible yung iba ay meron pong envy. Yung nakita po do sa ating kapwa, parang gusto natin, meron din ganon. So meron na rin pong inggit. Hindi lang po basta dissatisfaction sa mga bagay na wala siya at gusto niyang magkaroon, kundi baka meron din pong kahalong inggit. So exposed po tayo sa ganyan pong culture. We are never satisfied, never content, meron pong envy. Yung pong gusto po natin, meron pong yung na-attain ng iba, makuha din po natin. Kaya po sa verses na ito, pag-aaralan po natin, ano yung mga dapat po nating gawin. Ang una po nating tingnan, what is contentment? Ano po bang ibig sabihin pagka ang isang tao ay dapat makontento? What is contentment? Sa dictionary po mga kapatid, yung contentment ay the state of being happy and pwede nating sabihin satisfied. Pagka po tayo ay masaya, tapos po ay kontento, satisfied po tayo, yan po, yung kalagayan po na yan, tinatawag po nating contentment. Yan. Sa Oxford po yan, para maiba naman, no? Lagi nating si Miriam ang pinagtatanungan natin, Oxford naman po tayo. So yan po yung state of happiness and satisfaction. Ang hirap pong bilhin niya, no? Hindi po basta-basta tayo nagkakaroon ng ganyang damdamin. Pero pag may ganyan po tayong damdamin, panalo po tayo mga kapatid. Yung pong may happiness ka at hindi po yan nagbabari, hindi po yan nagdidepende sa mga sitwasyon sa labas, yan po yung magandang karanasan po natin, magandang ma-experience natin. Feeling happy and satisfied. Yan po ang isang ibig sabihin ng satisfaction. Pero yan po, sa meaning po yan sa Oxford, mukha pong nagmimit naman, ano? Yung biblical meaning po niyan. Kasi mukhang, kung titingnan po natin, yung pong meaning ng satisfaction o meaning ng contentment na sinasabi, hindi po yan nakabase sa kung ano ang meron ka. Sabi, the state of happiness and satisfaction. Wala pong binanggit po dyan na kung ano ang meron po tayo dapat. Sabi po ni John Stott, it is the secret of inward peace. Hindi lang pala masaya ka sa loob, hindi lang basta satisfied, kundi meron po tayong kapayapaan. Yung, alam po ninyo, yung naguguluhan yung ating isip, nakakita ka lang ng bagong kotse, sa kapitbahay mo o kabats mo, nakabili ng bagong bahay, pwede. Biglang naguluhan na yung isip natin. So yung po mga ganyang mga bagay, mukhang wala po tayong tinatawag na inward peace. Si Paul, sabi po sa verse 11, I am not saying this because I am in need. Dumadating din naman pala talaga si Paul na siya po ay nangangailangan ng husto. For I have learned to be content whatever the circumstances. Napaka-bold ni Paul na sabihin po ito. He was giving a bold statement na sabi niya, I learned to be satisfied. I learned to be content. No? Na bold statement po yan. Sabi nga po natin, hindi lahat may ganyang klase ng pakiramdam. Kasi po, alam po niya na ang contentment, it lies on the things that it don't lies on the things that we have, kundi ang nagmamatter po dito, who you are.
Hindi po kinakailangan na mabilang mo kung ano yung meron tayo. Ang mahalaga po dito na nalaman po natin kung sino po tayo sa harapan po ng Diyos. Yan po yung nagpapaiba doon po sa computation po natin ng contentment. O paano po tayo makukontento. Pag hindi po natin kasi kilala si Lord, pag wala po tayong relationship po sa Kanya, kadalasan po ang tingin po natin horizontal. Tama po ba? Horizontal lang ang tingin natin. So pag horizontal, sino lang po ba nakikita natin? Yung mga kapwa natin at kung ano ang meron po sila. At kung ano ang meron sila na nakikita po natin, mukhang advantage nila yon, mukhang favor nila yon, ito po yung nagpapa-dissatisfied sa atin na gusto po natin magkaroon po nito. Pero the moment po na ma-meet po natin ang Panginoon, tapos isinurrender po natin ang buhay po natin sa Kanya, nagiging vertical na po ang atin pong tingin. Sa Lord na po tayo tumitingin. At kinoconsider po natin yung mga bagay na tinanggap po natin sa Kanya na walang kamats po na halaga. Wala pong amount na pwede pong pumalit po doon. Nag-agree po ba kayo doon mga kapatid? Meron pong isang businessman na nasa midst po ng bankruptcy yung kanya pong mga businesses. Isa-isa na po nagsasara. Kaya po pumunta po siya sa isang pastor. Sabi niya, Pastor, I've lost everything. Nawala na po ang lahat sa akin. Alam po ninyo, sabi po ng pastor, oh, I'm sorry that I hear that you lost your faith. Sabi po noong lalaki, sorry pastor, hindi ko sinabi na nawala ang aking faith. Sabi niya, I'm sorry that I hear you saying that you lost your character. Sabi po nung businessman, pastor, hindi ko po sinabi na nawala yung character ko. Sabi po ulit ng pastor, sorry that I hear that you lost your salvation. Sabi po nung lalaki, pastor, hindi po nawala ang aking salvation. Alam po ninyo, sabi po ng pastor, kung hindi nawala ang iyong faith, hindi nawala ang iyong character, hindi nawala ang iyong salvation, walang nawala sa iyo na mahahalagang bagay. Amen po ba mga kapatid? Kuminsan akala natin, pagka nawalan tayo ng pera, may mga bagay na material na nawala sa atin. Of course, ang tingin natin, practically speaking, it is a loss. May nawala po talaga, practically speaking, but in the light of eternity, dapat po makita din po natin, may mga bagay na nananatili po sa atin that it is more than enough. Mga bagay na mahalaga na ito po ay nananatili po sa atin. Kaya po si Paul, even nasa jail po siya, hindi po matatawaran yung peace na nasa kanya. Meron po siyang mga bagay na pag binibilang po niya, may advantage pa rin po siya over other people. Yun po yung pwedeng dapat po talaga yung iba ma-dissatisfied yun po yung magdulot po sa kanila ng longing na makamtan po nila yung mga bagay po na yon. So, ang enemy po ng mga tao, ang kaaway po talaga ng mga tao is not their possession. Hindi po nating kaaway yan no? Ang battle po talaga ng mga tao is the excess. Yan po yung nahanap natin. Yung gusto mo natin, sobra talaga. Yung nasa atin na po talaga lahat-lahat. Yan po yung tinitingnan po natin. Yan po ang battle cry natin. More excess. Sobra ang kailangan meron po tayo. Pero for the Christian, contentment knows that if we have Jesus, we have enough. Pagkilala po natin ang Panginoon, we have enough. Sapat na po ang Panginoon para po sa atin. Ang pangalawang bagay po natin, how can I be content? Subukan nyo lang po, nasagutin po ito mga kapatid. Try to answer this. I will be happy when? Or I will be happy if?
Meron po ba kayo naisip, mga kapatid? Sa inyo na lang po, parang i-digest nyo lamang po, pag-isipan ninyo. Ako ay magiging masaya kung duktungin nyo lang po yung statement. Kung ano yung unang pumasok sa isip po ninyo, malamang yun po talaga yung parang dinidream po ninyo sa buhay. Philippians 4:12-13, sabi po ni Paul, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Sino po, mga kapatid, ang favorite po yung Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan, marami pong may favorite po ng verse na yan. Ang akala po natin, yung verse po na yan ay may kinalaman po pagka may mabigat po tayong battle sa buhay, ina-apply po natin yung verse. Pagka meron pong malaking challenge, pinanghahawakan natin yung verse na yan, pwede rin naman po, no? Parang on the other side, pwede naman po talaga natin siyang gamitin. I can do all things through Christ who gives me strength, kasi siya yung lakas natin. Pero ito pong verse na to, ang context po talaga nito is about contentment. Yung kahit ano ang maranasan mo, carry ko to, kaya ko to. Okay? Sabi ni Paul, kahit sa time na full, kaya ko. Of course, mas kaya natin yan. Yung full tayo, busog tayo, mas kaya natin yan. Yung well-fed. Pero sabi niya, may mga time din na ang pakiramdam niya, gutom siya, hungry. Pero sabi niya, carry ko pa rin yan, kaya ko pa rin yan. May mga sitwasyon na plenty, yan, lubos-lubos, ang dami, siyempre satisfied lalo. Pero meron din pong in want siya, yung ang daming pangangailangan. Doon po niya idinuktong yan. Verse 13, ang sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano mang karanasan, kahit anong circumstances sa buhay, magagawa ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ng Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, mga kapatid, yung contentment na yan, pwedeng masabi po natin, nasa atin, if you can honestly say with Paul na ganito, no? Na I can do all things through Christ who gives me strength. Yung contentment, mga kapatid, na sinasabi po natin is learned. Sabihin nga po natin, learned. Pinractice pala yan ni Paul. Sinanay po niya yung kanyang sarili. Minsan gutom, minsan busog, minsan may pangangailangan, minsan maraming bagay na nahandyan, maraming resources. Parang ikinonsider ni Paul, pare-parehas na lang yan. Parehas ang dating sa kanya. So hindi siya parang affected, hindi siya nagmamurmur, hindi siya nagko-complain. Pagka konti, thankful siya, grateful siya. Lalo naman po pag may dumarating siyempre, no? So, yan po, mga kapatid, ang makikita po natin na magandang katangian na pinractice niya, natutunan niya. So, ito po, mga kapatid, na contentment is not natural. Hindi po natural na ipinanganak ka na lang, parang inborn ka na parang satisfied ka, okay lang sa iyo walang damit, okay lang sa iyo hindi mag-aral, wala kang pangarap sa buhay. Malamang po, marami pong pagkakataon, meron talaga tayong dinidream, meron tayong mga gustong maabot, okay? Hindi po siya natural. We're not born with it. It's not a gift na parang nahandyan na lang kaagad siya. Ang tendency po natin is to look for things, maghanap na magbibigay sa atin ng contentment, okay? Meron pong ilang mga bagay na itinuturo ang Philippians 4:10, paano po natin pag-aaralan, paano po ito magiging virtue natin. Sabi po sa Philippians 4:10, ang binasa po natin kanina, key verse natin ay yung 4:11, sabi po sa Philippians 4:10, labis ako nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan,
wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Sabi po niya, yung unang praise na binanggit niya, labis akong nagagalak. Yan, sa Panginoon. So, paano po ba pinag-aaralan talaga yung contentment? Ang una po, cultivate gratitude. Cultivate gratitude. Ano man po ang karanasan po natin, i-cultivate po natin, i-develop po natin yung pasasalamat. Yung binanggit po dito ni Paul, nagpapasalamat po siya sa mga kapatiran. Hindi ko po alam kung paano po kayo nagiging thankful even in small things. Practicein lang po natin. Yung pong mga maliliit na mga bagay, kahit maliliit na mga bagay, marunong po talaga tayong magpasalamat po sa Panginoon. Ako po minsan parang sabihin natin awkward, at tapos napaka-super spiritual naman. Pag pumasok po ako ng mall, tapos po nakatiyempo po ako ng parking, na nakatiyempo po kaagad ako ng slot, nagte-thank you ako kay Lord Lord, maraming salamat sa reservation ng parking. Yung mga simpleng gano'n, dapat medyo sabihin natin, aware tayo cautious tayo doon sa mga bagay, kahit ang liliit na mga bagay, napapasalamatan po natin ng Panginoon. How much more doon sa mga malalaking mga bagay? Cultivate gratitude, okay? Dinidevelop din po yan sa atin po mga sarili. And eventually, yan po ay nililid po tayo doon po sa contentment. Number 2 natin, keep a positive mindset. Keep a positive mindset. Dapat positibo po ang atin pong isip. Okay? Alam po ninyo, si Paul, napaka-positive po niya. Kaya Philippians 4:4, sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. So, in all circumstances, napaka-positive po niya, na ang itinuturo po niya, dapat nagre-rejoice po tayo, nagpapasalamat, okay? Walang panahon na hindi po tayo thankful sa Panginoon. Romans 8:28, sabi, all things work together for good to them who love God. Ang lahat ng bagay, lakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Kanya. Kaya pag sinabi po natin, all things work together for good, wag po tayong tumingin sa pangit yata ito. Ay, ito maganda. Ay, pangit na naman. Yung mga ups and downs natin sa buhay, yan po mga kapatid, ay nauuwi sa maganda if you are positive about it. Kung tayo po, mahal natin ang Panginoon, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, nagko-contribute for our good. Kasi iniisip natin, kailangan lahat magandang-maganda para ang resulta maganda talaga. Alam po natin ang story po kasi ni Joseph, the dreamer. Hindi naman po napaka-smooth. Bago po siya naitaas ang pinakamataas na posisyon, kailangan pa siyang makulong. Pero yung po palang prisoner na yon, yun po yung madalas mabisita po ng hari. Kaya po yun ang naging dahilan para mapalapit siya sa hari, makapag-interpret po siya ng dream. So kung hindi po siya nakulong, maaaring hindi po siya nakilala at hindi po sila nag-meet ng hari. Kaya po anumang bagay na nangyayari po sa atin, nagko-contribute po yan para marating natin kung ano yung gusto ng Lord na marating mo. So wala pong bagay na walang kwenta na nangyari po sa atin. Nagko-contribute po yan for our good. Ang number 3 po, learn to take pleasure in simple things. Learn to take pleasure in simple things. If you want contentment, gusto po nating ma-develop, gusto nating matutunan ang contentment, ayan po, learn to take pleasure in small things, in simple things. Maliliit na mga bagay, pero alam niyo, nagre-rejoice na po tayo, nagse-celebrate na po tayo. Ang tawag po natin diyan mga kapatid, ang babaw naman ng kaligayahan nito. Ang liit-liit na bagay. Yan. Sobrang liit na bagay, grabe na mag-rejoice. Yung iba kasi, parang nag-iintay tayo talaga na napaka-extravagant
para mag-celebrate, para mag-rejoice. Hindi po ganun no? Kung gusto po talaga nating ma-develop, maliliit na mga bagay lang, pero i-celebrate na po natin, okay? Mag-take pleasure na po tayo sa mga bagay na yon. Number 4, try to be patient. Maging mapaghintay po tayo. Doon po sa verse, sabi, labis ako nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon. Ayan. May mga panahon din po pala na hindi mapadala yung tulong kay Paul. Pero hindi siya nagiging impatient. Nagsisika po siya na maintay. Okay, siya po ay talaga pong umaasa na darating po yung tulong po sa kanya at ang mga kapatid, alam niya, napaka-positive po niya na hindi nawawala, hindi nakakalimot at patuloy yung pagmamalasakit po sa kanya. And number 5, find something to believe in. Find something to believe in. Humanap po tayo ng mga bagay na talagang pagsasaligan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga sabi po niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Yun yung nakita po niya, mga kapatid, na dapat po niyang paniwalaan. So that's the way to develop contentment para po maaral po natin ang kontentuhan and we learn to thank the Lord for what is enough in us. And moreover, what is more than enough for us. Number 3 natin, where does contentment reside? San ba nananahan? San ba nakatira talaga yung contentment? Alam po ninyo yung contentment, kadalasan nga po, ang tingin po ng mga tao from the outside in. Yan po yung tingin natin, from the outside in. Kailangan nahandyan lahat ng mga bagay na what I wanted, nahandyan po lahat. Ang tawag po natin dyan, from the outside in. Nahandyan, nakikita natin para mag-sink in sa atin pong sarili na nahandyan na siya, feel satisfied. Pero alam po ninyo mga kapatid, nagre-reside po talaga yan sa puso kasi ang contentment from the inside out po yan. From the inside out. Galing po sa atin pong puso. Settled po ang ating puso. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong mangarap ho. Mag-dream din po tayo. Ang atin pong pinag-aaralan, yung pong puso po natin ay kontento kung ano muna ang nahandyan. So kaya po yung contentment, nagre-reside po yan sa atin pong puso. Kadalasan po, kontrolado po kasi tayo ng bagay na nasa labas. Pero ilan lang po sa labas ang pwede nating kontrolin. Wala po tayong pwedeng gawin Out of control po tayo sa mga pangyayari sa labas. Hindi po natin hawak yan. Okay? Maliban sa Lord, He is sovereign God. Pero tayo po, may mga limitations tayo. Ilan lang po ang kaya po nating kontrolin. Pero the way we respond, the way we react, yan po ang meron po tayong control. Kaya po, pag settled po sa atin pong heart, na-develop po sa ating heart ang contentment, there is freedom. Meron po tayong kalayaan. Nakakalaya po tayo. Okay? Malaya po tayo sa pagiging selfish. Alam po ninyo, ang dami pong ibinubunga pagka po tayo po ay contented. Kasi even generosity, bukod po doon sa binanggit natin kanina na happiness, satisfaction, peace, meron din po mga kapatid outcome yan. Yung generosity po natin. Kasi feeling mo, you have more than enough. Kaya po nagagawa po natin na tayo po ay tumulong. Meron na po tayong freedom. Meron po tayong kalayaan. Ang maraming mga tao, alam po ba ninyo, parang thermometer. Yan. Ang thermometer, wala naman pong capacity yan para i-hold yung kanyang
i-hold yung kanyang pagtaas o pagbaba. Saan po siya dumidepende? Nagdidepende lang po siya sa panahon. Nire-rehistro lamang po niya kung ano yung nasa paligid. Pero once po settled sa atin pong heart, nagkakaroon na po tayo ng freedom. Okay? Meron na po tayong kalayaan. Ang pangalawa po na nagre-reside po yan, yung contentment is of the will. Nahandun po sa ating will, nahandun po sa ating pagpapasya, nahandun po sa ating pagpili. Okay? Nahandun po sa atin pong choice po yan, ang contentment. Yung, alam po ninyo, yung dumarating na biyaya ni Lord, we accept it, kung ano man po yan. Ina-accept po natin kung ano ang nasa kamay ng Diyos at ipinagpapasalamat po natin ito sa Kanya. Kuminsan, pag wala po tayong contentment, wala po tayong thankful heart, pag binigyan tayo ni Lord, umaangal pa nga tayo no? Naliliitan tayo, nagtatanong tayo, Lord, bakit ito lang? Ayun. Binigyan na tayo ni Lord, nakulangan pa po tayo no? Pero kino-consider po natin that this is a gift from the Lord, God's gift for us. Kapag, alam po ninyo, meron po tayong contentment. Will po natin yan, no? Yung atin pong isipan, tinatanggap, na ito ay galing sa kamay ng atin pong Panginoon. So, tatlong malalaking bagay na dapat po nating i-consider sa umaga pong ito, mga kapatid. Una, natutunan po natin what is contentment. Meron po ba tayong mga battle pa sa atin pong sarili? Wala po ba tayong real happiness? Yan. Wala po tayong satisfaction. Marami pa po tayong gustong mga bagay na makamtan. At hanggat hindi po natin nahahawakan, we don't feel satisfied. Hindi pa po tayo talaga nagkakaroon ng contentment. Sabi ni Paul, I have learned to be content. Natutunan ko na yan. Sana po, ang prayer natin, matutunan din po natin ito sa biyaya ng atin pong Panginoon. So how I can be content? Paano po tayo magiging kontento? Mga kapatid, pinag-aralan po natin, i-cultivate po natin ang gratitude. Maging mapagpasalamat po sa Panginoon. And settle po natin sa atin pong heart. Lagi po nating ipanalangin na kausapin po ng Lord ang atin pong mga puso. At ang atin pong mga puso ay masettle. Christ is more than enough. Nasa atin ang Panginoon, ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi mawawala. Okay? Merong mga bagay na nasa akin ngayon na ito hindi kayang tumbasan ng pera. Then, magkakaroon po tayo ng contentment. Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo. Tayo po ay magpe-pray. Panginoon, sandali pong ito, hindi po namin dinideny yung amin po mga sarili po, Panginoon, sa inyo. Meron din po kami, Panginoong, mga bagay na dinidesire. And eventually, nawawalan po kami minsan ng peace. Nawawalan din po kami ng contentment, O God. In our human nature, minsan, iyan po yung nagraran, iyan po yung tumatakbo, Panginoon. But help us, Lord, to settle this issue. Kagaya po ni Paul, gusto po naming gayahin si Paul that he made a very bold statement. Sabi niya, I learned to be content. Napag-aralan ko na maging kontento. Kakaiba po yung experience ni Paul. Baka hindi pa nga po namin naranasan yung maraming karanasan po niya. Pero ang nagmamatter po talaga sa kanya, Panginoon, ay ikaw. Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Kung nasa amin po kayo, sapat na po kayo, Panginoon. You are enough, Lord, and you are more than enough. Salamat po, Panginoon, ng marami, O God. Turuan niyo po kami na magkaroon ng kakaibang saya, kagalakan, peace, Panginoon. Habang tinatanggap din po naman namin ang inyong po mga pagpapala na intended for us dahil
Pwede po kayong mag-entrust sa amin ng mga bagay, whether ito ay maliit o malaki. Madidevelop din po sa amin yung gratefulness, yung thankfulness to you. Salamat po, Panginoon, ng marami. Sana po ay naging mabiyaya ang inyo po mga salita sa bawat isa sa amin. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.